Magandang hapon mga kabay. So ito yung last repair ko sa job number na 39471 letter D. So ang model nito mga kabay, ganun pa rin. Dito 5899, 10 kilos jackhammer ng DeWalt. So ito mga kabay, gumagana pero parang siyang tawag nun to, masakit sa tenga. Parang siyang tawag ba nun? Pudpud yung shafting. Ayan, yung sa armature. Maingay siya. So marami na po akong na-repair na ganyan mga kabay. Lagi pong sira niyan ay yung armature. Yung dulo ng armature, yung shafting pudpud. Ayan. So bubuksan ko na ito mga kabay. Tanggalin ko muna yung mga screw. So ayan mga kabay, nakalas ko na yung screw. So unahin natin dito. Ayan. So dito sa motor cover niya mga kabay, wala pa naman po, ayan, basag na rin. So magpapalit na po tayo niyan. Dito sa handle niya mga kabay, okay pa. So kulang-kulang lang ng screw. Carbon niya mga kabay, mahaba pa. So dahil maingay po siya mga kabay, dito po natin yan sisilipin. Hindi ko pa pala nakalas yung screw. Dito po sa kanyang gear. Ayan. Dito po natin malalaman yun kung pudpud nga ba o hindi. Okay. Tatlong screw na lang. Dito yan malalaman mga kabay. Tanggalin lang ito baka ayun o. Ayun, lalapit ko sa inyo mga kabay. Yan. Buo pa po yung armature. Ang problema ito. Yan. Yung shafting na yan. Dapat ganito yan sa kakapal. Kaya ikot na lang ng ikot yung armature. Ito hindi na. Yan. Iikot na lang yung armature. Pero ito hindi na kayang iikot. So kaya wala na po siyang hammer. Wala na siyang chipping. Ang estimate yan mga kabay ay ito, armature, tsaka yung buong crankshaft na yan. Gear ang tawag yan eh. Yan. Yan po yung i-estimate natin. Tapos bukod pa po doon, ito, gear keys, basag din po. At syempre, bubuksan din po natin tong sa, teka lang, baka mabali yung mga kabay. Mabali yung knob natin. Kailangan makalas to. Ayan. Tapos yung dating, ayan, isa na lang yung dating nya. Papalitin po tayo niya. Kakalasin po natin tong dito sa sa may cylinder niya mga kabay. Tingnan natin. So ayan mga kabay, nakalas ko na po. So titingnan natin sa may, ayun, sobrang luwag na po ng niya mga kabay. Ayun kalas na. So ayan mga kabay, kaya nagpapalit ako lagi ng connecting rod ay dahil dito. Ayan, yan. Mapapansin nyo mga kabay, yan, yung gumagalaw na yan, ayan, yan. Yung manipis na yan, ayan, nakalas na. Hindi po yan bakal mga kabay, para siyang manipis na bakal na asiro. Ayan. Yun po yung nagpo-protekta dito sa cylinder. Pero sa connecting rod. Pero ngayon, sira na siya, papalitan na yan. So yung connecting rod lang, yung piston niya buo pa. O-ring, papalit tayo niyan. So ano pa bang dapat palitan? So ito lang mga kabay, mahirap po magkalas nito. Itong gear na to. Kailangan mo pa to ng bagahe ng heat gun bago nyo ito makalas. So ang pagtanggal pala nito mga kabay sa dito 5899, natural lang na pagtanggal pag ganyan. Ayan, pupukpukin mo lang to dito. Ayan, kung meron kayong special tools na pantanggal, mas maganda.
Pero yung sa akin kasi, ang style ko lang, iinitin ko lang to. Kasi ito, hindi mo naman to makalas hanggat dito nakakalas eh. Uunahin mo muna yung kalas yung sa crankshaft nya bago yung gear. Yan. So iinitin mo lang ng iinitin yan. Tapos yung natural na pagkalas lang, ikot. Bigla dapat. So lalo na ito, wala nang kapit. Medyo mahirap na rin magkalas niya. Pero pwede rin naman, dito ka, kaya mong ipitin yung sa crankshaft niya sa loob. Ayan. Ayan. Iikutin nyo yan. Pero syempre ingatan mo na hindi tatamaan yung gear. Ayan. Walang problema dito dahil sira na. Kahit mabungi mo pa yan, ayos lang. Kasi papalitan mo rin naman yan eh. Gear tsaka yung armature. Ayan. So dito naman mga kabay sa kanyang spindle. Ayan. So tinatali-talian na lang ito. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kabay, ang laki na po ng pala. So aalamin din natin yan mga kabay kung bakit. So kakalasin ko muna yung screw. So ayan mga kabay, nakalas ko na po. So ito po yung dahilan kung bakit maalog po yung kanyang spindle. Ayan po mga kabay. Ayan. So ibig sabihin mga kabay, sira po tong, ayan, kailangan lang natin kalasin mga kabay. Yan. Ito po ang sira. So itong spindle mga kabay, titingnan natin kung hindi nakayod. Pero posible naman makayod kasi aluminum yan. Ito bakal. So syempre ang makakayod yan ito. Hindi yung bakal. Pero syempre titingnan din natin. Ito kalas na lahat ito mga kabay. Kailangan lang natin makalas yung loob nito. So ayan mga kabay, nakalas ko na po. Ito po yung bit piece nya. So tuyong-tuyo po mga kabay oh. Wala pong kalangis-langis. Tingnan nyo po yung bit piece nya oh. Tuyong-tuyo. So hindi naman siya bali. Okay naman siya. Sa spindle naman yung mga kabay. Ayan, tuyong-tuyo din. Ayan. Pit-pit na po yung o-ring. Tapos wala pong langis. Ayan, wala man lang kagrasa-grasa. Dahil po sa natuyuan siya mga kabay. So ang sira nito mga kabay, medyo marami-rami. Siguro mag-i-estimate to ng mga 18. Ayan, 18K. Ang brand new naman ito mga kabay ay nasa mga 33,000. Ayan, pagbibilhin mo yung ang brand new nito. So estimate ko lang nito siguro mga kabay, siguro ang estimate nito mga 18 siguro o pababa. 18 to 15,000. Ayan. Kasi ang papalitan, ayan, armature. Alam ko yung armature nasa 5 plus na eh. Ito pa, yung gear. Mahal din to eh. Ayan. Yung gear, armature, carbon brush, buo pa. Ayan. Ito po. Medyo may kamahalan po ito pag nagpalit tayo ng ganito. Sleeve. Cooler pala. Ito pala yung cooler mga kabay. Tapos ito yung sleeve. Tapos sleeve na bakal. Yan po yung nandito mga kabay. Ayan. Alog na rin po dahil pudpud na po yung ngipin. Kaya nga po nabasag ito. Ayan. Basag po yan. So ito pong nasa harap nyo. Ayan. 1, 2, hindi kasama to. Ito po yung papalitan. Yan. Tapos ito. Yan, isang seat na yan. Gear tsaka armature. At connecting rod. O-ring. Ano pa? Yan lang mga kabay. Cord protector. So yan lang mga kabay. Yun po yung na-estimate natin. Hindi ko na po ipapakita kung paano buuin. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ng customer. So maraming salamat mga kabay sa panonood at palike and share na rin po. Bye bye.